With humility, your life ay bubuti. Ayan mga ka-happy thoughts. That's our happy thoughts for today. Na sinasabi ng ating verse, Mateo 23:1-12, na ang lahat ng nagpapakataas ay ibababa at lahat ng nagpapakababa ay itataas. So wag daw natin gayahin ang ugali ng mga Pariseo na kung saan ang gusto lang ay laging sila yung fame. Kasi mga Pariseo, sa mga hindi nakakakilala or walang idea what is Pariseo is, sila yung mga tagapag-utos o tagapagturo ng utos ng Diyos. So sinabi doon na wag daw natin gayahin, sundin natin ang utos ng tinuturo, pero wag natin silang gayahin kasi yung humility ang ini-emphasize sa atin doon. So yun po yung nakita ko na yun yung gagawa natin ng happy thought. Okay? So with humility, ang buhay natin ay bubuti. Lahat tayo gusto natin ang mabuti, maayos na buhay, ng success, ng bright day, di ba? So with humility, ang buhay natin ay bubuti. Why? Because humility is the way para magkaroon tayo ng mga bright day, mababang kalooban. Yan ang madalas kinatutuwaan ng mga tao. Okay? Now, usapang bright day, better life, usapang success, i-connect natin siya. So in life, para daw tayo magkaroon ng success, kailangan unang-una, meron tayong gusto or desire sa buhay. And yung process, paano magkaroon or paano makuha gamit yung humility, yung ating success, yung better life na gusto natin, is nasa Bible din. Sinabi doon, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will open. So 3 stages ang ginawa. This one is galing din yun sa natutunan ko sa isang training and sa aking pinaka-mentor din. Shoutout sa'yo, Tito Ray. Thank you again. So now, gagawin lang po natin ng konting twist into life. So, ang sabi is, ask and you will receive. So, kailangan natin ng kababaan ng loob sa Diyos. Kasi sino ba nagbibigay sa atin ng success? Sino ba nagbibigay sa atin ng grace? No one but God. Diba? And we have to ask. Diba? Sa bawat paghingi natin, kailangan natin ng kababaang loob. Kasi yun yung requirement ni God para i-award tayo ng blessing. Ganon din sa ating pakikipagkapwa-tao. Hindi tayo pwedeng manghingi na puro tayo pride. Hindi mo gagawin yon kasi magmumukha kang mahina. Katulad niya ng mga sinabi kanina sa mga taga-Pariseo. So, we have to humble ourselves and ask the God for the grace, for the blessing, na ibigay yung lahat ng ating mga desire sa buhay. Diba? Eh, ginawa na po. Okay? Si God, minsan hindi tayo sinasagot ng ayon do sa gusto natin. Diba? May pakaramdam din tayo na, I don't know kung na-experience nyo rin yun. Gab, can you please quiet? Konti lang muna. Okay? Si God, minsan hindi niya outright binibigay yung ating mga gusto ayon sa ating mga ninanais, sa ating mga plano, di ba? Napag-usapan na natin yan sa previous natin na ginawang video. But, yung pakaramdam na feeling natin na hindi tayo dinidinig, yung pakaramdam na parang mahina tayo sa taas, alam mo yon, na pakaramdam para tayo sinumpa, lahat na lang ng problema ay nasa atin. Yan po ay isang paraan din ni God, di ba? Sinabi natin doon. Now, kapag po nandiyan tayo sa ganyang pakaramdam, dun tayo papasok sa seek. Hanap tayo ng, baka meron pa tayong hindi nakikita kaya hindi natin nakukuha yung mga desire natin. Or baka meron pa tayong hindi ginagawa. Or meron pa tayong hindi inaayos sa ating mga sarili. In order, para magawa yun, ay dapat matuto tayong mag-assess sa sarili with humility. Diba? Ginawan din natin ng vlog yan. So, balikan nyo na lang po. So, napaka-importante ng humility para makuha natin yung ating mga desire. Para ang buhay natin ay bumuti. Diba? Kapag hindi natin nakuha sa isang attempt, yung ating mga gusto, pwedeng gusto ni God, itry mo lang para mahasa ka at mas makuha mo yung value ng blessing na yon. Or, pwedeng meron siyang mas higit or may gusto pa siyang iba para sa'yo, or hindi makakatulong para sa'yo yung gusto mo. So,
sometimes ganyan po yung binibigay sa atin ni God. Huwag natin isipin na tayo ay hindi dinidinig, di ba? Huwag natin isipin na tayo ay hindi nabibless, na tayo ay sinumpa. Ang ingay dito, dapat magpalit yata ako ng place. And then, yun lang ang gagawin natin on that stage. We have to seek, hanap lang tayo, assess lahat. And, very important, ang pagkakaroon ng humility sa mga yan. Now, lahat po ginawa na natin. Meron third na sinabi, knock and the door will open. Humingi na ba kayo ng tulong sa iyong mga kaibigan? May pagkakataon na kailangan natin ng ibang tao. Kaya nga, di ba, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Very important dyan, ang humility. Diba? Yun yung third Yun yung last resort natin, call a friend. Kapag hindi na talaga natin kaya. We need help. We need other people. Family, friends. Diba? So, very important na meron tayong kababaan ng loob. So, in that way, ask for a friend. Help me. Diba? Ang tanong, kamusta naman ang relasyon natin sa ating kaibigan, sa ating mga kapamilya, katrabaho, kapitbahay, lahat ng kakay natin? Kamusta ang relasyon natin? Kasi kaya ako siya natanong, kung tayo mismo ay lalapitan para hingan ng tulong ng taong hindi naman natin ka-close or kaaway natin or hindi naman natin kasundo, walang maayos na relasyon in one word, tutulungan mo ba? Siyempre, hindi. Mahihirapan tayo pagdating doon sa part ng ask a friend. Kaya very important po na may maganda tayong relasyon sa ating kapwa. Now, ano ba ang magandang relasyon? Diba? If we love each other, diba? Meron tayong care sa isa't isa. May concern tayo sa isa't isa. It means, meron tayong magandang relasyon. The problem is, yung iba, hindi yan nagagawa because of lack of humility. Yung humbleness. Mas nauuna sa atin yung sarili muna, yung mapagmataas tayo, mayabang tayo, hindi tayo marunong magpatawad, hindi natin ibaba yung sariling pride para magkaroon ng reconnection sa kapamilya, di ba? Napag-usapan natin yung nakaraan. So, sinabi doon sa Bible, ang lahat ng nagpapakataas ay ibababa, at lahat ng nagpapakababa, humbleness, ay itataas. That's why, with humility, you will shine talaga. And that's the way to better life. Ano pa? That's the key to have a better life. In our daily livings, humility is the key. Okay? Now, paano ba tayo magkakaroon ng magandang relasyon? Okay? Para lang po magkaroon tayo ng guidelines. Ito natutunan ko lang din kay Tito Ray. So, sabi, ginawan ko lang na konting twist dito. Ang sabi, ang flow or foundation or fundamental of good relationship, nag-uumpisa tayo sa attraction. Naa-attract tayo sa isang tao bago tayo nagkakaroon, nag-i-start ng pagkakakilala, di ba? And yung attraction na yon is hindi natin makukuha in life kung wala tayong kababaang loob. Hindi ito yung attraction na maganda ka, sexy ka, wow. Attraction nga yun. But ang pinag-uusapan natin dito is to have a good relation with other people, di ba? Paano natin siya ma-attract, di ba? In the first place na nag-meet tayo, diyan po nag-uumpisa ang isang samahan ng isang relasyon, whatever it is. Magkasindahan, mag-asawa, kaibigan, di ba? Basta magkakaroon kayo ng relasyon, lahat yan nag-umpisa sa unang pagkikita. And if you attract other people, mamimit siya, lalapit siya sa'yo, or ikaw mismo malalapit ka sa kanya because bakit ba tayo na-attract? There's something good na nakikita natin sa kanya. We are interested. Ngayon, kung ang tao, nakita mo mayabang, hindi mo nabibigyan ng oras para lapitan, para makilala. Mayabang Kung ang tao mataray, nakasimangot lagi, hindi mo nalalapitan. So, what do I mean? Kapag ang tayo ay masyadong mayabang, nagmamataas, akala mo kung sino, yari tayo. But, if may humbleness tayo sa ating mga katawan, kahit na nakikita na ng mga tao, you are valuable, but hindi mo pinapakita sa sarili mo, sa galaw mo, sa salita mo, that
ako'y ganito, ganyan, ganyan. You will attract more people to be a friend. First stage, attract during the first meet. And with humility, marami tayong ma-attract. And then, kapag na-meet na natin, pasok pa rin yung humility. Doon tayo pumapasok sa adjustment eh. Di ba? Bago tayo magkaroon ng magandang relasyon, pakikisamahan natin, papakaramdaman natin kung tama yung first impression natin sa kanya. Kumbaga, nagkakaroon tayo sa pagkakakilala pa lang. Ako si ganito, ako si ganyan. Hindi ka pwede magsalita ng kung ano talaga lang. So, nagiging maingat ka sa ugnayan sa kanya, sa pag-usap, sa pakikisama sa kanya. Yun yung sinasabing adjustment. Nasa adjustment period. Kumbaga, meron siyang ugali na hindi mo naman ugali. So, medyo makikibagay ka. So, very important dyan, ang humility. Again, humility pinag-usapan natin, no? Adjustment, the next level ng foundation ng good relationship. Then, kapag nandun, nagkakapangitaan na kayo ng mga ugali, ng personalities, doon na papasok yung steady. O, we hang each other na. O, pre, minsan, punta ka sa amin. O, pre, punta ka doon sa amin. Di ba? So, every time na nagkakaroon kayo ng get together, ng experience together, doon na papasok yon. Nagiging steady kayo. Ano ba? Ano gusto mo? Relasyon? O kung gaya, kung yung attraction sa kanya, parang gusto mo siyang mahalin, maging kaibigan, di ba? Maging maayos lang ang relasyon nyo, di ba? Doon papasok sa part or stage ng relasyon yon. So, steady. Habang nandiyan kayo, may ano yan, may period yan. Hindi yan bukas, pangalawang araw, in 1 week, best friend na kayo, no? So, yung stage po na yan yung tinatawag natin na nagkaka-hangout na kayo. So, habang ginagawa natin yung part na yan, merong may mga trial and error, may mga trial din yan sa pagkikipagkaibigan. Sometimes, meron kayong hindi mapapagkasunduan, magkakatampuhan, di ba? Magkakaroon ng ng hindi pagkakaunawaan. So, kapag na-solve natin yung mga part na yon, yung keeping together ang tawag doon, so, doon papasok ngayon yung magkakaroon na kayo ng concern. Kumbaga, malalim na pinagsamahan ninyo, nalusutan yun eh. Nagkakaroon na kayo ng intimacy. Yung tipong, kahit wala siyang pera, okay lang ako manglibre. Unawain ko siya. O kahit medyo sumama na ang loob, sumama ugali niya sa isang araw na pag-approach sa'yo, unawain mo na siya kasi pagbibigyan mo siya, kilala mo siya, hindi siya ganun eh. So, malalim na. So, doon sa part na yan, may intimacy na kayo. May pagbibigayan na kayo, may pag-uunawaan na kayo. Again, without humility, hindi tayo makakarating dito. Okay? Doon na papasok yung concern mo, malalim na. Yung care mo sa kanya, malalim na. Selfless ka na. Hindi ka na para doon sa ano yung pakinabang ko sa kanya. Kundi is, kumbaga, yung care mo sa kanya, ano yung maitutulong ko na sa kanya, you love na siya, di ba? Baka gusto mo lang maging asawa, or something like that. So, yun po yung fundamental of having a good relationship. How to get into deeper relationship. Again, you na-attract, di ba? Nagkakaroon sa adjustment period, yung steady period, hang out together, yung intimacy, yung pagbibigayan sa isa't isa, di ba? And selfless na tayo pagdating doon sa dulo. Doon na po pumapasok yung magandang relasyon. Kapag nandoon na kayo sa ganong kasi na relasyon, lapitan mo yan, call a friend ka. Gagawa ng paraan yan kung wala man siya. Tutulungan ka niyan, gagawa ng paraan niya para ma-solve yung problema. Now, balik tayo doon sa task. Diba? With humility, kung meron tayong gustong magandang buhay or may desire tayo na gusto nating makuha, magkaroon tayo ng kababaang loob na humiling kay God. And then, siyempre, papasok ngayon yung magsisika. How to get the success. Seek. Hanap. Diba? Hanap. Minsan, piling natin, hindi tayo napagbibigyan. Minsan, parang problema ang binibigay instead na success. But, you assess why. Baka meron ka pang hindi nagagawa, meron ka pang kailangang ayusin. Or timplahin sa sistema mo sa buhay, sa ugali mo, pwedeng ganon. Then, the third is, knock. Call a friend. That's the way to have a better life. Kaya ako nasabi that humility, ba, is the key to a better life. Humility is the key kung gusto mo na ang buhay mo ay bumuti. Happy thoughts.